Love Serye TV. Billionaire Secret Mission. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Hi Grishel, I've missed you. Nag-aalinlangang ngiti ang isinukli ni Grishel kay Jaya na nakapakalapad ng ngiti habang nakatingin sa kanya. Niyaka pa siya ng mahigpit ng babae. Ang galing-galing mo sumayaw, para kang jelly. Komento pa nito. Thank you. Pasalamat niya. Tumataba talaga ang kanyang puso kapag naa-appreciate ng iba ang kanyang ginagawa. Pero alam ko naman na hindi ako ang gusto mo talagang puntahan. Kaya sige na, lapitan mo na si kuya. Baka sakaling maging okay na ang mood niya. Nahimigan niya ang panunukso sa boses ng babae na ikinakunot ng kanyang noo. Bakit? Hindi ba siya okay? Nagtatakang tanong ni Grishel. May nangyari ba kay Jared nitong nakaraang mga araw na hindi sila nagkikita at nag-uusap? Sa halip na sumagot, nagkibit-balikat na lamang si Jaya bago umalis sa harap niya. Agad na natuon ang atensyon nito. Sa lalaking ilang hakbang lang ang layo sa kanya, may masuyong ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Napalunok tuloy si Grishel. Pakiramdam niya may mga paru-paro nagliliparan sa sikmura habang nakatingin sa nakangiting mukha ng lalaki. Na-miss din niya ang dimples nito. Oh my God, anong ginagawa mo dito? Nakataas ang isang kilay na tanong niya nang makalapit. Pero paraan lang niya iyon para pagtakpan ang totoong nararamdaman. Nabibisit kasi siya sa pusong parang nakikipaghabulan sa maraming kabayo kung tumibok ng bilis. Ngayon lang nagkaganoon ang puso niya kaya hindi siya komportable. Pinipilit kasi ako ni Jaya na sumama sa kanya papunta dito. Tinapos ko lang actually yung performance nyo. Aalis na rin ako. Sagot nito na tumabingi ang ngiti. So, napilitan ka lang na pumunta dito? Ano bang inaasahan niya? Na pagkatapos ng mainis at pagsabihan ng lalaki ng kung ano-ano, nung hulong beses silang magkita, mananatili pa ito na magkakipagkaibigan sa kanya. Nagkibit-balikat na lang si Jared. Baka kasi ayaw mo rin ako makita kaya aalis na ako. Ayoko namang masira yung araw mo dahil lang sa presensya ko. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Alam mo, kuya, ang arte-arte mo. Parang gusto kong itangging kilala kita kung hindi ka lang kamukha. Singit ni Jaya. Tinamaan si Grishel ng guilt kaya huminga na lamang siya ng malalim. Saka tinaasan ng isang kilay ang lalaki as if naman gusto talaga niya itong umalis agad. Sa estado ng emosyon ngayong nakikita mula kay Jared, baka mag-amok pa siya kapag bigla na lang itong umalis doon. Tama si Jaya, hindi bagay sa iyo ang pagdadrama, nakakakilabot. At as if naman, talagang aalis ka kahit na paalisin pa kita dito. Nakaingos na komento nito. Kung magiging masaya ka ba naman sa pag-alis ko, why not? Nakangiting banat naman ni Jared. Pero gaya kanina, hindi pa rin iyon umaabot sa mga mata nito. Inirapan lang niya ito sa katinalikuran. Binalingan niya si Jaya na kahit itago ang nararamdaman, kitang-kita niya sa mga mata ng babae ang awang nararamdaman para rito, para siguro sa kapatid. Sumama na lang kayo sa greenhouse, doon ang celebration ng buong organization. Yaya niya na masayang pinaunlakan na magkapatid. Nilapitan na ni Grishel si tita at hinila na nito papunta sa greenhouse. Hindi niya na tiningnan uli ang kambal dahil alam na susunod ang mga ito sa kanila. Pakipot pa more Grishel. Alam mo, ang galing-galing mong sumayaw. Pati si Leah, ang galing-galing din. Kinikilig na puri ng tiyahin habang naka-abresyete sa braso niya. Mamaya, babatiin ko rin si Leah katapos niya sa parents ni Dean. Umiling-iling si Grishel. Ang babaeng yun talaga. Inuna pa ang mga magulang ng boyfriend niya kaysa sayo. Sasaktan ko yun eh. Naiinis na komento niya. Hindi naman kasi tamang unahin ni Leah ang pamilya ng jowa kaysa sa tiyahin nila. Ayun lang nangyari yon. Pero hindi na yun dapat maulit pa. Dahil kung hindi, talagang makakatikim sa kanya ang pinsan. Her auntie chuckled. It's okay, I understand. Huwag ka nang mainis. Hinimas-himas pa nito ang braso niya. Mababawasan yung beauty mo. Baka ma-turn off pa si Jared sa'yo. Mahahalata sa tono ng tiyahin ang panunukso sa ikinainit ng kanyang buong mukha. Sa halip na sumagot, tinawanan lang niya si tita. Mukhang nadadagdagan ang fans ng infamous love team nila ni Jared. Nakakaloka. Puno ng awkwardness ang buong greenhouse at walang kahit na sino nagsasalita. Parang bawat tao sa lugar ay nagpapakiramdaman kung sino ang unang babasag sa katahimikan. Paanong hindi magiging ganun ang atmosphere ng paligid kung nagsama-sama mga orihinal na miyembro ng dance troupe. Pakiramdam ni Grishel ay pare-pareho silang magkakaibigan ng iniisip. Kung bakit ngayon lang nila nalaman na
Sa umpisa pa lang pala, ay nagkakakonekta na silang siyam. Parang isang malaking reunion kasi ang nangyari ng mga sandaling iyon. Ang kaibahan nga lang, hindi inaasahan ng mga naroon na magkakilala pala mga magulang at tiyahin ng bawat isa. Ang kakilala pala ni Miss Au ang lahat ng mga ito. Ang kanilang mentor na tahimik lang nakasandal sa gilid ng kanyang lamesa, nakatingin sa kawalan. Siguro destined talaga na magkakilala tayong siyam para magpatuloy sa naiwan na lumang dance troupe, bulong kay Graciel ang katabing si Jessa. Kasi sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit tayo-tayo pa naging miyembro niyon, di ba? Naisip mo pa talaga sa mga oras na yun? Napaka-awkward na nga ng sitwasyon natin. Alisin muna natin ang tensyon at katahimikan dito. Nakakairita na eh. Gantimbulong naman. Nasinig ko pa si Jessa. Pero binilatan lang siya nito. Nag-aasara na sila. Nasabay na magpatingin kay Red na biglang tumikhim ng sunod-sunod. Hindi po ba tayo kakain? Nagugutom na po kasi ako eh. Dapat po nag-enjoy tayo dito bilang celebration ng buong organization. Sabi nito. Hindi na hinintay ng lalaki na may sumagot sa kahit na sino sa kanila at nauna nang lumapit sa buffet table para kumuha ng pagkain. Napahugot ng malalim na hininga si Graciel. Saka naglakad na palapit sa lugar ng mga pagkain. Sa wakas, makakakain na siya. Kung bakit ba kasi sabay-sabay kung mangyari ang mga weird na happening sa buhay nila. Una, nalaman niya na engaged na pala siya. Matagal na. Ngayon naman, nalaman niya na matalik na kaibigan pala ni tita ang mga nanay at tiyahin ng mga kaibigan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, maliit lang talaga ang mundo. Bulong ng isang pamilyar na boses sa tenga niya. Pakiramdam ni Graciel na nayubigla ang mga balahibo sa buong katawan dahil sa mainit na hininga na dumampi sa likod ng tenga. Nanlaki ang mga matang nilingon niya, ang walang iba kundi si Jared. Malapad ng ngiti ang isinalubong nito sa kanya. Gusto mo ako na lang kumuha ng pagkain mo para hindi ka na mahirapan? Alok nito. Sa halip na sumagot, patuloy lang niyang tiningnan ang lalaki. Hindi man lamang niya naramdaman na may tao pa sa kanyang likuran. Nakalimutan na niyang naroon nga pala ang lalaki at ang kakambal dahil sa kaguluhan na dulot ng mga nakatatanda nang pumasok sila ng greenhouse. Natauhan lang siya nang pumitik si Jared sa harap niya. Masyado na ba akong gwapo para matulala ka sa akin? Panunukso nito. At hayun na naman ang pinagpalang dimples na lalaki sa magkabilang pisngi. Inaakit siya kahit na walang kamalay-malay ang mga iyon sa nararamdaman niya. Napakurap-kurap muna si Graciel bago inirapan ito. Masyado kang feeling. Nagulat lang ako. Pagpapakaila niya. Hinding-hindi siya aamin ng nararamdaman ngayong nagkita na uli sila. Manigas si Jared at pagtiisan ng pagsusungit niya. Defense mechanism, girl. If you say so. Narinig pa niyang komento nito pero hindi na nilingon. Graciel, how are you? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita, sabi ni Jaya pagkaraan ng ilang sandali. Nasa tabi niya ito. Kiminginitian niya ang babae. I'm fine, medyo naging busy lang, pero ayos naman. Matipid na sagot niya. Nakakainis talaga. Hindi na nga niya tinitingnan si Jared, nandito naman si Jaya. Parang tinitingnan na rin niya ang lalaki. Sabay na silang kumuha ng pagkain at niyaya siya ni Jaya sa pinakadulong bahagi ng greenhouse kung saan nakasabit ang mga orchids. Gusto lang daw ng babae na makabanding siya at baka pwede silang mag-get to know. Pumayag naman siya dahil wala namang masama kung mag-uusap sila. You know, I like you for kuya. Maya-maya ay biglang sabi nito. Mabuti na lang hindi pa na isusubo ni Graciel ang pagkain na nasa kutsara dahil baka nabilaukan pa siya. Namamanghang napatingin lang siya kay Jaya. Ano naman ba ang pinagsasasabi nito? Kasi naipapakita niya sa iyo mga bagay na hindi niya naipapakita sa mga babaeng nakadate niya na sa Amerika. And with you, he always does the things he doesn't usually do, normally. Yung mga dating kinaiinis ang gawin, gaya ng paghihintay, ginagawa niya na ngayon. Yung paghahabol sa ibang tao, dati nabibisit siya sa mga kliyente na halatang nagpapasuyo lang. Pero ngayon, tingnan mo ang ginagawa niya. Pero alam mo, ang kaibahan lang noon at ngayon, nakikita ko masaya siya sa ginagawa niya. At dahil sa iyo yon, Graciel. Kaya sana, bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Get to know him more. Maybe you can consider him as a friend. Hayaan nyo na lang ang mga lola natin sa kalokohan nila. Sakyan nyo na lang. Sa huli naman, kayo pa rin ang masusunod sa napagkasunduan nilang kasal eh. Mahabang sabi nito. Kahit paano naantig ang kalooban ni Graciel.
Sa gwapong iyon ni Jared, walang duda na totoo ang mga sinasabi ni Jaya. Wala talagang dahilan ang lalaki para maghabol sa isang tao, lalo na sa babae. May palagay siyang ang mga kabaro pa nga na gumagawa niyon kay Jared, pero heto at todo paghahabol at paghihintay ang ginagawa nito sa kanya. Hindi nga ba, araw-araw ito naghihintay sa kanya sa labas sa university? Hindi ba nagmumukha na nga itong stalker sa ginagawang pag-iimbestiga sa kanya para lang makilala siya? And everyone deserves a second chance, so why not give Jared one? Masaya si Graciel kapag kasama ang lalaki dahil magaan itong kausap. Palangiti pa at too good to be true kung tutuusin. Kapag binibigyan niya ng chance para maging malapit uli sila sa isa't isa, wala sigurong masama. Sa tingin pa nga niya, magiging mabuti talaga silang magkaibigan. Hindi ba magkaibigan na sila? Nalamatan lang iyon dahil sa pagtatagpo ni Jared at sa pagtatago nito ng nalalaman tungkol sa nakatakda nilang gawin. Pagdating nga lang ng kanilang mga lola, sa kanila iisipin kung ano ang dapat at pwedeng gawin para matigil ang kalokohang kasal na pinagkasunduan ng mga ito. Kuya, mauna na akong umuwi sa'yo. Magta-taxi na lang ako. May pupuntahan lang ako sandali. Nagsalubong ang mga kilay ni Jared dahil sa sinabi ni Jaya. Saan ka naman pupunta? Sa tabi-tabi lang. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang intindihin mo, si Graciel at kung paano kayo magiging okay dalawa. Alam ko naman na iyon talaga yung gusto mo. Humalukip-kip pa ang kakambal at iniikot ang mga mata. Natahimik si Jared. Hindi kasi niya iyon may pagkakaila dahil totoo ang gusto mangyari. Ngayon ay magkaayos silang dalawa ni Graciel. Dahil sa paglapit-lapit siguro ng babae, nakasanayan na lang niya ang presensya nito sa buhay niya. Isa pa, hindi mahirap pakisamahan si Graciel dahil mabait itong tao. Masyado nga mapagtiwala ang babae sa mga taong nakikilala. O baka sa'yo lang. Conceited na komento ng isang bahagi ng isip na binaliwala lang niya. Okay, mag-ingat ka. Tumawag ka sa akin kapag gusto mo magpasundo sa pupuntahan mo. At huwag ka makikipag-usap sa mga hindi mo kakilala. Baka kung mapano ka. Bilin niya. Iningusan lang niya ang kakambal. Malaki na ako kuya. Hindi mo na ako kailangang paalalahanan. Tandaan mo, 3 minuto lang yung tanda mo sa akin. Hinalikan siya nito sa pisngi. See you tonight. Paalam nito at naglakad na palayo. Lumapit si Jaya kay tita para siguro magpaalam. Pagkatapos lumapit na ito kay Graciel na busy sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Sandaling nag-usap sina Graciel at Jaya bago tuluyang umalis ang kapatid niya. Maya-maya, nahigit ni Jared ang hininga nang biglang lumingon si Graciel sa kinaroroonan niya. Sinenyasan siya ng babae na lumapit. Tatanggi sana siya. Pero may kung ano sa kislap na mga mata nito na nagpatango sa kanya. Oo na, ganun siya kaswerte sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa babae. Kahit ang pagkislap ang mga mata nito, ay agad niya nakikita kahit na medyo malayo sila sa isa't isa. Bakit nga ba? Gusto mo na ba? O mahal mo na ba? Tanong ng isang bahagi ng isip na agad din niyang binaliwala. Hindi kasi iyon ang tamang oras para isipin ang mga ganoong bagay. Ang mahalaga ay tuluyan na silang magkaayos. Guys, this is Jared, family friend ng family namin and family nila. Jared, these stupid people are my second family. Pagpapakilala sa kanya ni Graciel sa mga kaibigan nito nang sa wakas ay makalapit siya sa grupo. Napalunok pa siya nang bigla itong umabresyete sa braso niya. Family friend? Di ba sabi mo nung nakaraan lang bagong kaibigan niya si Tony at pinakilala lang sa'yo? Nagtatakang tanong ni Chase na pinaglipat-lipat ang tingin sa kanya. Kay Graciel at kay Tony, naiiling-iling lang habang pinaglilipat-lipat din ang tingin sa kanila ni Graciel. Well, ginawa lang niyang daan si Tony para makilala niya ako at maging malapit kami sa isa't isa. He has his reasons that you don't have to know. Ipinakilala ko lang siya sa inyo para hindi na kung ano-anong sinasabi niyo. Kapag sinasabi kong kasama ko siya, pataray na sagot ni Graciel. Ginamit mo lang ako pare. Eksaheradong sinapon ni Tony ang dibdib at pumalatak pa. Sana sinabi mo na lang ang totoo kaysa pinaasa mo pa ako magkaibigan tayo. Ano mo naman siya? Manliligaw? Kaibigan? Boyfriend? Tanong ni Dee na nakilalang boyfriend ni Leah. Ni wala man lamang pumansin sa pagiging OA ni Tony. Kaibigan, spell ko pa gusto mo? Sarkastikong sagot ni Graciel. Nang tiningnan ni Jared ang mukha ng babae, nakita niya na namumula ang ilong, maging ang cheekbones, and somehow, that did not feel right. Hindi niya alam kung bakit hindi maganda sa kanyang pandinig ang sabihin ni Graciel na kaibigan lang siya nito. Hindi ba magkaibigan lang naman talaga sila? At iyon lang yon. At iyon din na gusto niya maging kaugnayan nila sa isa't isa.
Ano ngayon ang inaarte niya? Sabi mo naniniwala na kami. Komento naman ni Sarah, ang nag-iisang Koreana sa grupo at leader ng mga dance troupe. Dahil nandito na si Jared at kailangan namin mag-usap, mauna na akong umalis sa inyo. Susunod na lang ako mamaya sa Sweets and Go, okay? Bahala na muna kayo sa mga nakatatanda. Maging referee kayo kapag may nag-away. Ngumisi pa si Graciel pagkasabi niyon. Nagpaalam na si Graciel at Jared sa mga kaibigan ng babae bago siya hinila nito palapit kay tita. Pagkatapos na magpaalam sa tiyahin, hinila na siya ni Graciel palayo hanggang sa makalabas sila sa greenhouse. Hindi pa rin ito inaalis ang braso na nakakalapit sa braso niya. Wala sa sariling napangiti na lamang siya ng malapad at pakiramdam niya nanalo siya sa slot machine ng mga sandaling iyon.